Hello, Kathleen fans! So, bago yung kay Direk Cathy, mga kasembreros, at yung kakulitan ni Sir Alden, ito muna ha, itatakil natin ito mga kasembreros. Kasi may nag-post kagabi sa TikTok na nakita daw si Mayor Mark Alcala papuntang Taipei, Taiwan daw mga kasembreros. So ito ay malayo kasi no, parang ito yung isang angle ng dito ng picture na ito mga kasembreros. So hindi rin natin alam baka ano rin ito no, tao dito baka sa Taiwan na wapa na airport. So Mayor Mark yesterday ang nakalagay dito sa caption mga kasembreros. Tapos medyo hindi siya ganong katangkaran no. So hindi naman ito yung kuha doon sa dati kasi yung ito walang mask. Yung kay na issue nga na first photo mga kasembreros ni Mayor Mark ay may mask siya. Tapos parang may unan sa sa leeg mga kasembreros. So although ako dito ay medyo 50-50 kung si Mayor Mark Alcala nga ito, pero hindi po para sa akin po parang hindi mga kasembreros. So pero kayo na po ang bahala. And ang mahalaga dito ay mag-isa lang si Ma'am Catherine no, kasi she's single. She can do whatever she wants mga kasembreros, si Sir Alden din. And ano ko dito na sabi ng mga tao, sabi ng mga fans, nagpatayo si Sir Alden ng bahay, si Ma'am Catherine nagpapatayo din daw. Pero alam ko matagal na yun kay Ma'am Catherine, di ba? So, pero sabi nga ng mga fans, sabi nila ay ito na ba yung hudyat na, kasi isa na yung designer, di ba? Yung si Ken dati. And ito pa pala ha, let me correct myself dun sa may bahay. Nasabi ko na rooftop view ng pinapagawang bahay ni Sir Alden. So kay Ma'am Catherine pala ito. Sorry po, hindi pala ito kay Sir Alden. Pero nonetheless, no, nandun yung katotohanan na iisa lang sila ng interior designer mga kasembreros nga na si Ken nga no. Si Ken ng Ken Creative Designs mga kasembreros. So team panatag po tayo. So nagpaplano lang sila in secret mga kasembreros in private pala. So yun po mga kasembreros. So walang Mayor Mark din po hanggat walang nakitang magkasama sila at walang umaamin, team panatag ang Kathleen at hindi tayo nagpapatinag. So ito na nga ha, yung kakulitan ni Sir Alden, credits no kay Sir Rico Hizon. Ito po ay although yung mas recent, hindi ito yung mas recent na ginagawa ni Sir Alden na Padilla. Ito yung dati pa na na ginagawa na trending din sa TikTok mga kasi sobrang pogi ni Sir Alden. So if I'm not mistaken ay gumagawa sila ng BDO endorsement dito mga kasembreros no. Kagaya nga ng sa likod nila ay BDO deal. Sobrang kulit. Kahit mga dito, kahit mga manager, mga CEO siguro ay parang nahihilig na rin sila sa mga memes ni Sir Alden at kakulitan mga kasembreros sa yung Padilla no, kahit mga mga bosses na mga boss na ng mga kumpanya ay nakikiuso na, nakikitrend na rin mga kasus. Nakakatuwa no kasi dito mo nakita na nagre-reflect yung joy, yung salita ng Panginoon about being a light no, being a good vibe sa being positive sa mga tao sa paligid mo, which Sir Alden is mga kasembreros. Kung kaya glory to God sa kanyang buhay mga kasembreros no, kay Sir Alden sobrang kulit. And then ito, natutuwa ako dito mga kasembreros kasi kagabi nung nag-scroll ako sa TikTok na nakita ko si Direk Cathy nagla-live selling. Although matagal niya nang ginagawa ito, tinry kong mag-record mga kasembreros na mag-screen record. So ang cute niya Direk Cathy kasi marami siyang mga abobot, mga tote bags, mga ball pens, tapos kung mga ano-ano pang mga pwedeng gamitin sa school, gamitin sa bahay. Parang ganun mga kasembreros ang kanyang ginagawa. Naisip ko, si Direk Cathy, sobrang yaman na neto pero nagla-live selling pa rin. And alam niyo mga kasembreros, uso na rin ngayon ha, yung mga live selling. Kahit nga yung Miss Grand International si CJ Opieza, ay talagang nagla-live selling din sila, no? Sila Nawat na may-ari ng MGI. Na kumaga pa, isipin mo milyonaryo na sila pero nagla-live selling. So, kahit mga artista ngayon, no, talagang ito ay marangal at magandang source of income din po yung live selling mga kasembreros sa TikTok.
So kung ako sa inyo ay mag-affiliate na rin po kayo mga kasembreros. Ako ay hindi, hindi po ako affiliated sa TikTok. Gumagawa lang talaga ako ng trivia kaalaman as Little Kuya Kim. Pero hindi po ako nag-affiliate kasi kulang talaga sa oras na may inaalagaan pa kami na lolo at saka PWD mga kasembreros. So, nakakatawa si Direk Ate, pero hindi about movies or about projects mga kasembreros ang pinag-uusapan dito ha, kundi yung kanyang mga binibenta. And then ito, nag-post ang isang, alam ko legit din to kasi about ito kay Sir Alden, ay kay Sir James Reid mga kasembreros nga or kay Ma'am Catherine din, naisali dito na sabi niya, Pilipinas Got Talent Season 7 ang nakalagay dito So, pero parang TikTok account ng isang fan ito. Sabi niya, Catherine Bernardo is set to star in an upcoming rom-com series to be filmed abroad under Dreamscape Entertainment. The highly anticipated project is slated to air soon on primetime Bida. P.S. Her leading man, one half of one of the biggest love teams of their generation. Initials, JR. Yun nga, si James Reid mga kasembreros ang natutumbok dito. This marks their first on-screen pairing, but both stars have had solid and passionate fan bases since 2014. Expect a fireworks. So, hashtag Catherine Bernardo. So, ito mga kasembreros, gaya na na-mention ko nakaraan, okay naman na si Sir James, ang kanya makakatambal. Pero nga, para sa akin, kung mas wais ang management, ay si Ma'am Nadine yung kanilang i-pair mga kasembreros kasi nga malawak yung fandom din ng Jaydeen mga kasembreros. So palagay ko itong note or post na ito ay binase din niya sa mga napapanood at saka nakikita niya online mga kasembreros. Although wala pang confirmation ng both parties mga kasembreros ay tayo po ay hindi mag-conclude muna na si Ma'am Kath nga at saka si Sir James Reid ang mag-prepare sa bagong teleserye or project na ginagawa nila. Pero siya lang kasi sa ibang bansa mag-shoot mga kasembreros or ginawa yung ibang eksena dito. And then ito, next item natin. So si Pops Alden ang lalim ng kanyang pinost dito mga kasembreros. Yung parang tasa mga kasembreros. Tapos meron siyang nakasulat sa kanyang tasa mga kasembreros na sinasabi dito, not antisocial, just socially selective. So ito yung sasabi na minsan kailangan mong piliin yung iyong makakasama or yung iyong group of friends mga kasembreros kasi mahahawa ka talaga. Kapag bad influence sila, talagang mahahawa ka mga kasembreros. Kapag good influence naman ay mas mabuti. So ito yung sasabi ni Sir Alden na not all the time makikisama ka, not all the time you will put yourself in a certain group na hindi naman angkop or akma sa iyong personality or sila din hindi akma sa iyong personality. And then next na kanyang Instagram story, ang ganda nito, if someone makes you happy, make them happier. Ang lalim mga kasembreros. Ang ganda ng post na ito mga kasembreros, no? Kasi kung parang kapag mahal mo, kapag mahal ka, dapat mas mamahalin mo. So parang ganun ang gusto niya sabihin dito mga kasembreros. So hindi naman si Ma'am Catherine ang kanyang tinutukoy dito. If someone makes you happy, make them happier. Kung sino ang mas mataas ang love, siya yung mas magpapadama at mag-e-effort. So ganun mga kasembreros ang parang gusto niya tumbukin dito na kapag pinapasaya ka, so mas pasasayahin mo siya. So grabe na all out. Ito siguro yung rason din na parang cool off ang Kath din ngayon kasi parang naubos yung kanyang siguro kasi siya yung sumagot ng mga outings nila dati nung Hello Love Again mga kasembreros dun sa Canada. So ngayon nag-iipon pa ang Kath din mga kasembreros para sa kanilang future. So abangan natin yan mga kasembreros. And then ito, Instagram story ni Sir Alden ay yung nagbabike mga kasembreros si Sir si Sir Tadej mga kasembreros na isang Slovenian professional cyclist mga kasembreros ng Tour de France. Tapos next item natin, this will be the last one. Pangalawa sa last mga kasembreros. So si Ma'am Catherine pinost na isang admin ay naka-black and white siya. Tapos alam ko sa Pilipinas Got Talent niya ito na anggulo mga kasembreros bilang isa sa mga judges.
And then ito, nakawa ko Ma'am Catherine dito, no? Alam ko na mention ko ito pero hindi ko na ipakita yung video mismo nung previous na mga vlogs mga kasombreros. Yung nasa TCL siya na gumagawa ng eksena, no, ng endorsement mga kasombreros. Tapos ang caption dito, bakit kaya sobrang lungkot dito ni Kath? Sino kaya iniisip niya? Mukhang na-miss na niya si Alden. So kasi siguro dahil sa pagod, no? Tapos syempre no, bilang tao may mga times na nalulungkot tayo or parang may tayo nakuha lang sa camera. So ayun po, no. Pero ang importante ngayon ay nasa Australia siya. And then nag-enjoy ng kanyang vacation mga kasombreros and mga Cathdinatics. Alright, so ilan po sa ating Cathdin items ha. Sana po ay pangyanan po natin ang Word of God. And today is July 15, 2025. Martes po mga kasombreros. At para po sa ating Word of God ay sobrang lalim at ang ganda po nito mga kasombreros. Sana po pakinggan natin ang title, Bulaklak. James 1 verses 9 to 10. Let the lowly brother glory in his exaltation, but the rich in his humiliation, because as a flower of the field, he will pass away. So ang verse na ito mga kasombreros ay napakalalim at napaka-surreal na reminder po sa atin na kung papaanong ang kayamanan, ang status natin sa buhay, ay hindi dapat magiging basis ng kung papaano natin sukatin yung dignity, yung worth, yung moral mga kasombreros ng isang tao. Kumbaga pa, yung halaga natin ay hindi nasusukat sa kung gaano tayo kayaman, kung gaano tayo taas na meron tayong mataas na posisyon sa society, kasi ang lahat po na ito ay kung fading kagaya ng isang bulaklak mga kasombreros. Si Apostle James ay kinumpara no ang isang status, ang isang profile, ang isang tao, no, ang buhay natin in general, ang kayamanan mga kasombreros, lahat-lahat sa isang bulaklak. Okay, sabi niya dito na lahat na, kahit na mayaman, mahirap, no, in-encourage tayo na huwag tayong umasa at huwag nating i-base mga kasombreros ang ating status sa kung anong man meron tayo, but ang ating identity bilang mga anak at manampalataya ni Kristo mga kasombreros. At kung meron tayong pagyabang, that's the finished work of Christ mga kasombreros sa krus ng Kalbaryo, na para sa lahat ng makasalanang kagaya natin ay namatay po siya. Ang verse na ito ay nag-challenge sa atin na let us rethink, isipin natin parati yung ating mga attitudes towards other people, yung iniisip natin at yung syempre no, mas matimbang talaga na outweigh ng mayaman, yung mga mahirap, yung mga may posisyon sa walang posisyon, sa mga ordinaryong mamamayan for example. So kapag kinumpara talaga sila, given na yun na talagang mas mataas ang pagtingin ng mga tao dun sa mga may posisyon at saka mayaman sa society. But hindi ito yung finality ng basis mga kasombreros. Ito ay pumapang verse na ito mga kasombreros ay panawagan sa atin na maging humble tayo. Kung magkaroon tayo ng mindset ng puso at pamuhay na punong-puno ng humility, ng humbleness mga kasombreros, reminding believers kagaya natin na ang totoong value natin, ang totoong worth natin mga kasombreros ay nagmumula sa ating relasyon, connection at saka pagkalalim ng intimacy mga kasombreros sa ating Panginoon, not from their social or economic status. When believers find themselves in low positions, they are encouraged to take pride in the strength and character they can develop through their challenges. So on the other hand naman po ay yung mga mayaman naman ay hindi siya minumungkahi, talagang ina-urge mga kasombreros na yakapin yung humility. No, kahit na tayo, no, kahit sino mga kasombreros, gawin nating damit ang humility or ang kababaang loob mga kasombreros, at huwag nating hayaan kung tayo ay mayaman, kung marami tayong pera, kung nasa posisyon tayo, huwag nating hayaang i-define ng pera, ng status na ito yung ating worth mga kasombreros or halaga, because it's not worth it, no? Have you ever stopped to think about how societal norms influence our perceptions or success and failure? This verse prompts us to question whether we are placing too much importance on worldly status and material possession. So,
kailangang isipin natin ng malalim. Okay? Yes, tama, may boses sila. Yes, may influence sila. Yes, may power sila. Pero lahat tayo ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos, mga kasambreros. And imagine, lahat tayo nakatapak sa mundong ito. Lahat tayo nakatapak sa lupa. Hindi ka nakalutang. Hindi ka nasa atmosphere na itataas mo ang iyong sarili na dahil lang sa possessions, dahil lang sa pera, dahil lang sa kayamanan, dahil lang sa famous ka, dahil lang sa influential ka or may power ka. No? Ang verse na ito ay nagre-remind sa atin na ang totoong fulfillment po ay nanggagaling sa recognizing our inherent worth as children of God. Now, regardless of our external circumstances. So, yung ating external, yung mga temporary natin na buhay, mga kasembreros, yung ating fleeting na mga material things, mga kasembreros, hindi ito yung basis ng ating worth, mga kasembreros. Ang verse na ito ay nag-invite sa atin na i-shift natin yung focus natin towards values that are lasting and meaningful by encouraging believers to find pride in their struggles and humility in their successes. So, ang verse na ito ay napakaganda, mga kasembreros. Maikli lang yung ilang verse na ba, ilang chapters lang ba? Parang basta mini book lang actually ang sinulat ni Apostle James, mga kasembreros. Pero sabi nito, the brother in humble circumstances ought to take pride in his high position. This statement challenges conventional wisdom by exalting those in humble circumstances. So, yung mga taong lowly, yung taong humble, mga kasembreros, ay mataas yung pagtingin ng Panginoon sa kanila. Inaangat sila ng Panginoon because they humble themselves in front of God and in people. So, kagaya ng na-mention nga sa Beatitudes, mga kasembreros, sa Matthew 5:3, na kung saan ay dineclare ni Jesus Christ yung blessedness ng mga may hirap sa espiritu. Ibig sabihin ng may hirap, poor in spirit, mga kasembreros, ay sila yung mga meek, sila yung mga humble, sila yung mga nagpapakumbaba, mga kasembreros, when no one else does. In God's kingdom, humility is esteemed, contrasting sharply with the world's emphasis on wealth and status. So sabi nga dito, yung mga taong lowly, yung mga taong mapagpakumbaba, mga kasembreros, ay tinataas. On the other hand, sabi ni Apostle James dito, but the one who is rich should take pride in their humiliation. So, humiliation, yung may kahihiyan or walang kahihiyan, parang i-down, i-degrade, mga kasembreros ng Panginoon because of their pride sa kanilang kayamanan. So, yung kayamanan, blessing yun, mga kasembreros, kapag ang purpose natin ay tumulong sa ibang tao, i-glorify ang Panginoon, mag-support sa kanyang church, mag-support sa mga missionaries, mag-support sa mga preachers, mag-support sa mga nag-share ng gospel, mag-support sa mga campus ministry natin or campus ministers, let's say yung mga kabataan or yung mga tao sa church nag-ahayo, nag-share ng gospel sa ating campuses, sa mga estudyante. Kasi imagine niyo kung ang mga estudyante sa UP, estudyante sa Ateneo, sa Lasal, o sa anumang campuses na meron tayo, mga kasembreros, kapag naturuan sila at naging malalim sa Panginoon, di ba mga future leaders yan sila, magiging future mayor, future congressman, future president, vice president, senators, and so on, ay kung Kristiyano yan sila, kung may takot yan sila sa Panginoon, do you think na mangungurap sila, mga kasembreros, mandarambong sila? Kasi nga ay may takot sila sa Panginoon? Hindi, no? Although they will not be perfect na mga leaders, pero pag may takot sa Panginoon, matatakot din sila at maaawa, mga kasembreros, sa mga tao, at hindi sila gagawa ng masama because they have a divine fear sa Panginoon, mga kasembreros. So, ang conclusion natin dito, James 1:9-10, mga kasembreros, ay nag-illuminate, nagmamagnify ng kahalagahan ng humility o ng kababaang loob, mga kasembreros, and the fleeting nature of wealth na kinumpara sa isang bulaklak, mga kasembreros, na nalalanta, ay na na nadidecay, nabubulok, mga kasembreros, and lahat po ng ating mga kayamanan, lahat ng ating status, hindi po yan lasting, hindi po yan habang buhay. Let's say yung barangay captain, ilang years lang, president, ilang years lang, so after ng term niya, iba na naman. So ganun, mga kasembreros, mga basic at simple example, mga kasembreros, pero
kakapulutan natin ng araw. So, wag tayong magmayabang, no? Kahit na famous tayo or kahit na sino man tayo sa alta sosyedad, let's embrace, let's clothe mga kasembreros, idamit natin na parang isang damit mga kasembreros ang kababaang loob or humility as a home. Alright, sinaman po in the meantime ha, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa at kababaang loob, humility in its finest mga kasembreros. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, paalam po.